Chismis ang turing sa ngayon ng palasyo sa tinaguriang Cabral Files na inilabas ni Congressman Leandro Leviste. Parang ngayon, intindihin ko na lang si Vince Dizon, baka may pinagdadaanan din. Kung bakit hindi natin makausap ngayon. Kung bakit medyo mailap siya ngayon. Medyo kapansin-pansin, mailap siya ngayon mga panahong ito. Dati-rati, 2.5 niya, di ba? Nakailang interview na po si Leandro Leviste, yung kinatawan po ng unang distrito ng Batangas. At lagi niyang sinasabi, maganda tanungin niyo si Secretary Vince, maganda DPWH, sila ang dapat, bla 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 bla. Tuloy-tuloy yun, consistent yun, pero nakabibingi ngayon ang katahimikan ni Vince Dizon. Pansin po ninyo. Kasi usually, react agad yan Doon sa aligasyon na may mga USEC daw na mga may link sa mga contractors, react agad. Doon po sa mga usapin po ng mga proyekto po na nadidiscover ngayon na may mga problema po sa iba't ibang mga lugar, reaction kaagad. As a matter of fact, sa ICI, di ba yung mga galaw ho doon, akala mo taga-ICI din siya kung magsalita siya, di ba? Kasi nga, siya po ay mabilis mag-react sa media at magbigay ng panig ng kagawaran at ng gobyerno. Pero ngayon, kapansin-pansin po ang kanyang katahimikan. News anchor na si Ted Filon nagulat sa biglaang pananahimik ni DPWH USEC Vince Dizon laban sa inilabas na Cabral Files ni Congressman Leandro Leviste. Welcome back to Kaakibat TV. Matapos nga gumimbal sa publiko ang balitang nasawi ang isa sa itinuring na prime witness sa kontrobersya ng flood control projects na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na di umano natagpo ang wala ng buhay sa malalim na bangin sa bahagi ng Kinon Road sa Tumabenguet, ay maraming netizens ang kinabahan at dismayado na baka mauwi sa wala ang investigasyon sa most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas, na kung saan isa sa katanungan ng netizens kung paano na lang ang dokumento na hawak ni Catalina Cabral. Ngunit ilang araw ang lumipas matapos ang insidente, ay ginulat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang publiko na ayon pa ng butihing kongresista ay may hawak ito na dokumento na mula mismo sa opisina ni dating DPWH USEC Catalina Cabral. Ngunit ang nakakalungkot at nakakadismaya ay ang reaksyon at pahayag mismo ng palasyo na itinuring pa itong isang chismis na tinaguriang Cabral Files. Chismis ang turing sa ngayon ng palasyo sa tinaguriang Cabral Files na inilabas ni Congressman Leandro Leviste. Ayon naman kay Leviste, si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral mismo ang nagbigay sa kanya ng mga file. Ang laman ng umano'y Cabral Files sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. ng 30%. Inilabas na ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga file na ibinigay raw sa kanya ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na nakuha raw niya ang files matapos makipagpulong kay Cabral noong June 11, ilang araw bago siya formal na manungkulan bilang kongresista noong June 30. At noong August 11, matapos sumulat kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama sa files na in-upload ni Leviste ang mga binigay raw sa kanya ni Cabral para ipaliwanag ang high-level budget allocation formula ni Cabral. Nakasaad niya rito ang formula na susundin para sa alokasyon sa bawat rehiyon at bawat distrito para masigurong mailalaan ang pera sa mga proyektong makakapag-ambag ng malaki sa kaunlaran at mapapakinabangan ng marami. Pero sabi ni Leviste, hindi ito nasusunod. Ang lumalabas po, wala talagang formula. Dahil tingnan natin, may mga malalaking distrito na malaking land area, malaking population, pero mas maliit ang budget kaysa sa ibang mga maliliit na distrito na mas maliit ang population at land area. May mga distrito na mahirap na kailangan ng pondo, pero maliit ang budget. Pero ang isang napansin ko at paumanhin po na medyo direct ang sasabihin ko, yung mga distrito na may maraming kontraktor, yun po ay mas mataas
ang kanilang mga allocable budgets. Sa isang kasunod na post, inilabas naman ni Leviste ang binigay raw sa kanya ni Cabral na 2025 DPWH budget per district summary. May nakalagay ritong NEP restored na mahigit 401 billion pesos. Ang NEP restored po ang taon-taong alokasyon. Kaya po, narinig ko nga din mula sa DPWH mismo ang terminology NEP restored sa aming mga meetings kasi yun yung restored budget taon-taon. At dinagdagan po ng 30M kada distrito sa 2025 ito. Para sa allocable na yun, ang district congressman ang pwedeng mag-allocate ng budget. At yan po ay nasa halaga ng 401 billion pesos sa 2025. Sa dalawang listahan, magkakapareho ang lumabas na top 5 legislative districts pagdating sa allocables para sa 2025. Pero idiniin din ni Leviste na posibleng hindi ang mga kongresista ang proponent para sa buong halaga para sa kanilang distrito. Meron din anya kasing outside allocable na alokasyon daw ng iba't ibang proponents. Kaya anya umabot sa mahigit 1 trillion pesos ang kabuuang pondo ng DPWH sa 2025 budget. Ang outside allocable na ang pinalalabas ay ang DPWH ang nagde-decide ng alokasyon ay actually binubuo ng mga proyekto na ang proponent ay mga tao sa labas ng DPWH. Kabilang po doon mga cabinet secretary, undersecretary, at mga pribadong individual. Nang hinga ng reaksyon ng Malacanang, sinabi ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro na magre-react lang ang palasyo sa mga dokumentong na-authenticate o napatunayan ng totoo ng DPWH. Sa isa pang hiwalay na post, inilabas naman ni Leviste ang listahan ng 2025 DPWH budget kung saan nakalista ang mga allocable, outside allocable, DPWH initiated at Congress initiated. Nilinaw ni Leviste na ito ay galing sa ibang source mula sa DPWH. Makikitaan niyang tumutugma ang impormasyon sa ibinigay umano sa kanya ni Cabral. Pero hindi raw lahat ng nakalista ay pangalan ng tao. Yung mga codes o mga terms like leadership. Kaya yung binanggit na din ni dating Secretary Manny Bonoan sa isang Senate hearing na leadership fund ay tila nandoon po sa outside allocable. Naibigay na raw ni Leviste sa ICI at Ombudsman ang files. Humingi siya ng paumanhin sa mga nasa mga listahan, pero pinatotohanan niya ang mga ito. Tinataya ko ang buhay ko na iko-kumpirma na authentic ang mga files na ito dahil hindi naman po lang ako ang may kopya ng mga files na ito. Marami pong iba ang mga nakakuha ng mga files na ito sa DPWH. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DPWH. At matapos nga inilabas ni Congressman Leviste ang nasabing dokumento, ay maraming nagtataka na tila nakakabingi ngayon ang katahimikan ni DPWH Undersecretary Vince Dizon na isa nga sa napakomento ay ang news anchor na si Ted Filon na dismayado. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Parang ngayon, intindihin ko na si Vince Dizon, baka may pinagdadaanan din. Kung bakit hindi natin makausap ngayon. Kung bakit medyo mailap siya ngayon. Medyo, kapansin-pansin, mailap siya ngayon mga panahong ito. Dati-rati, 2.5 niya, di ba? Kung ikaw rin si Vince Dizon sa mga panahong ito, mahirap yan kung sa kalooban mo, gusto mong isiwalat ang lahat na nalalaman mo. Oo. Tapos hindi po pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng gawin kasi may... Alanganin ka rin kung kasi may gagawin mo. script kayo Aray ko po. Oo. na gustong sundan. Hindi, kasi Ito lang naman kaisipan na maaari pong isipin ng iba ako naman, na meron kayong sinusunod na script. hindi ko mas... Baka lang may gusto Ako na na silang may- iwasan ng mga tanong Yun na kung nga. saka-saka. Naintindihan natin yun. Mahirap po mga kapatid yung ikay na uubligang magsinungaling at magtago ng katotohanan. At alam niyo, ang tao naman kasi, may tayo namang lahat may budhi, di ba? Kaya nga sa drama, laging ganyan ang mga dialogue Wala kang budhi!
mahirap at saka ang pinakamahirap din po naman sa panig po ng mga gumagawa ng panayam ay yung alam mo na yung kinakapanayam mo nagsisinungaling sa iyo. Eh, hindi ba? Alam mo na may itinatago siya pero wala ka magagawa. Hanggang doon ka lang eh. Hindi ka pa pwedeng magalit, hindi mo pa pwedeng dikdikin kasi nga hindi magiging maganda ang dating. Hindi po ba? Ganon din po naman yung binabalanse lang po natin ito. Oo, pero alam mo, Igagalang natin kung ayaw nila o kaya naman sadya pong umiiwas sa mga direktang katanungan. Halimbawa, sample. Okay. Mahirap nga para kay Sec Vince nga. Oo din. naman, naiintindihan natin si Sec Vince. But Hindi ko Sec Vince, again, Kasi nga ito ho, nakailang interview na po si Leandro Leviste, yung kinatawan po ng unang distrito ng Batangas. At lagi niyang sinasabi, maganda tanungin niyo si Secretary Vince, maganda DPWH, sila ang dapat, bla 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 bla. Tuloy-tuloy yun, consistent yun, pero nakabibingi ngayon ang katahimikan ni Vince Dizon. Pansin po ninyo. Kasi usually, react agad yan eh. Doon sa aligasyon na may mga USEC daw ho, na mga mailing sa mga contractors, react agad. Doon po sa mga usapin po ng mga proyekto po na nadidiscover ngayon na may mga problema po sa iba't ibang mga lugar, reaction ka agad. As a matter of fact, sa ICI, di ba yung mga galaw ho doon, akala mo taga-ICI din siya kung magsalita siya, di ba? Kasi nga, siya po ay mabilis mag-react sa media at magbigay ng panig ng kagawaran at ng gobyerno. Pero ngayon, kapansin-pansin po ang kanyang katahimikan. Baka nga din po holiday season o Pasko at gusto niya ho namang magkaroon muna ng peace of mind, parang mali, no? Magkaroon ho muna ng parang pause. Kasi peace of mind, mahirap hanapin yun. Totoo yan. Lalo na kung marami kang alam. Lalo na, kung doon sa binabanggit na Cabral Files ay may totoo nga na mga cabinet secretary na kasama sa mga proponents. Laruhin ko lang, mga kapatid. Okay. Birahe. Ayun. Kung ikaw si Vince Dizon at meron kang kasamahan sa gabinete na nasa sangkot dito, magsasabi ka ba ng katotohanan? Ilalahad mo ba lahat ng laman nitong mga files na ito? Bubuksan mo ba ang lahat ng ito sa publiko? Ipaalam mo ba ang laman nito kung ikaw si Vince Dizon? Kaya ako, isipin ko din kung ako si Vince, talaga namang medyo magmumuni-muni muna ako. Ako muna yung mag-iisip-isip. Kasi mahirap din kung ikay pumuposisyon para sa 2028. Dahil hindi po maitatago ang katotohanan kung sakasakali pong talagang pagtatakpan. Dahil may panahon po na ito'y lalabas at lalabas pa rin. So mga kapatid, ikaw kasi. Ano ko na? Tuloy mo. Ha? Huwag mo kami binibitin. Hindi, ang lahat, nagtatanong lang kami, ha? Oo, ang lahat na ito'y katanungan lamang. Oo. Kasi nga, yung files na iyan ang sinasabi. Wala namang masamang magtanong eh. Di ba? Opo. Yung sinasabi ho natin nga na yung pagkakaugnay dito sa mga taong ito. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!